Sa panayam kay Kevin Ayole, combat columnist ng Yahoo, ay sinabi na ni Freddie Roach ang taktikang gagamitin ni Manny Pacquiao sa laban niya kay Errol Spence Jr. At ito ay katulad daw sa taktikang ginawa ni Pacquiao laban kay Antonio Margarito noong 2010, kung saan dinomina ni Pacquiao ang higanteng si Antonio Margarito. Binugbog ng gusto ni Pacquiao si Margarito para manalo siya via unanimous decision. Sa Antonio Margarito ay maraming beses na naging world champion. Hinawakan niya ang WBA, WBO at IBF pero sa magkakaibang panahon. May tangkad na 5 foot and 11 inches, may haba ng galamay na 73 inches, 27 ang ninakaut niyang mga kalaban niya. Naglaban sila ni Pacquiao sa super welterweight o light middleweight, kung saan dito nakuha ni Pacquiao ang kanyang pang-8 division na world champion. Aminado si Pacquiao na nasaktan siya nung nanatili siya sa lubid sa laban niya kay Margarito, pero nakarecover naman daw siya agad noon. You know, I have no problem. I can fight anybody on 147. I tried to 154, but you know, when I beat Margarito, and then the WBC asked me, "Are you going to defend your junior middleweight title?" No, keep it to the never mind. I can, you know, I can carry the punches, but the thing is, after the fight, you can feel something, you know. It's too much. Because 147 is that's high for me. My natural weight is 140. Si Errol Spence Jr. naman ay unified 2-belt champion, undefeated. May 21 panalo via knockout. May tangkad na 5 foot and 9.5 inches. Mas matangkad pa ng 1.5 pulgada sa kanya si Margarito. 72 inches ang kanyang reach. Mas mahaba din ng 1 pulgada si Margarito. Huling 3 laban ni Spence, puro desisyon ang panalo. Nahirapan siya kay Sean Porter na magalaw at slugger. 1 dekada na ang nakakalipas yung laban ni Pacquiao kay Margarito, at ito ang debate na kay Spence na iba yung galawan ni Pacquiao dati kaysa ngayon na may edad na siya na 42 years old na. Samantalang noon sa laban niya kay Margarito ay nasa kalakasan o prime siya na edad na 31 years old. At sinasabi din nila na mas magaling si Errol Spence Jr. kaysa kay Margarito. At isa pa ay kaliwete o southpaw si Spence at kanan o orthodox si Margarito. Mas mahirap daw kalaban ng kaliwete o southpaw. Isa pang kine-question kay Pacquiao ay ang kanyang stamina. Nakitaan kasi siya sa kanyang huling laban kay Keith Thurman na parang nagkulang siya sa stamina. Kaya marami nang nagsasabi ngayon, katulad din na Bernard Hopkins at tatay ni Donaire, na kailangan banatan na ng banatan ni Pacquiao si Spence sa loob ng unang 6 na rounds. Kasi dito sa unang 6 na rounds ay napakabilis pa ni Pacquiao. At dito sa nabanggit na mga rounds, kayang in-knockout ni Pacquiao si Spence. At tingin nila na kapag 7 rounds pataas ay makakapag-adjust na si Spence at mapapag-aralan na niya ang galawan ni Pacquiao. At yun na, dahil mahusay naman din daw talaga ang wala pang talo at unified 2-belt champion na si Errol Spence Jr., sabi ni Bernard Hopkins, kaya pwede na niyang makuha ang panalo sa mga uling rounds. Pacquiao beat and positioned a lot of fighters with his feet and his movement. He has a dance rhythm. It ain't nothing where you can deliberately set him up because he sort of sticks in the cement with his feet and he's there. You got time to get out of the way or hit him before he gets you. Pacquiao has that bounce. If I see that bounce early and he moving his hands at the same time, yo, it's gonna be one of those nights where, man, Pacquiao shockingly upset, because I think it's gonna be a shockingly upset victory. Sabi naman ni Tatay Donaire na hanggang 6 na rounds lang si Spence kay Pacquiao at knockout na ito. Pero kung sakali daw na matapos ang buong laban, si Pacquiao pa rin daw ang mananalo sa desisyon. Dahil paniniwala ni Tatay Donaire na masyadong mabilis si Pacquiao sa mabagal na si Spence. Dagdag pa na ang bilis ni Pacquiao ay may kasamang power. Kaya bago pa man daw makapag-react si Spence, natamaan na siya ni Pacquiao dahil sa bilis nito. At ang tanging paraan lang daw para talunin ni Spence si Pacquiao ay kung makakapagpatama ito ng lucky punch o swerteng suntok, sabi pa ni Tatay Donaire. What does the senator need to do to win August 21st? He has that already since he was, I think when he was born, he got that speed and power already. So, and I think before Spence can react, Manny can hit him right away. Spence doesn't have the speed that Manny has. I think Manny will knock him out in the early round or something. Maybe first to 6 rounds.
Yeah, the only thing I could say that if Spence land a lucky punch to him, because it's really hard to hit him. It's really hard to hit him. Just like what happened in para Marquez. Maalalang karamihan ay nagsabing lucky punch din ang naging panalo ni Juan Manuel Marquez sa pang-apat at panghuling laban nila kung saan ninockout niya si Pacquiao. Dahil mula nang natalo siya sa knockout kay Marquez ay naging maingat na siya. At ang matindi pa nito, napansin ko na naging sharpshooter na si Pacquiao sa malayong distansya. Katunayan, ninockout niya si Lucas Matthysse sa malayo ang mga patama at tumaas yung accuracy ng ay mula nung knockout niya kay Marquez ay hindi na niya naranasan pang bumagsak muli. Pero mula noon, ang dami niyang pinabagsak. Pinabagsak niya si Chris Algieri ng 6 na beses. Pinabagsak din niya ng 2 beses si Timothy Bradley. 3 beses niyang pinabagsak at pinaretiro na si Lucas Matthysse. At pinabagsak din niya si Kit Thurman. Kine-question naman ang kondisyon ni Pacquiao dahil nakitaan nito nung later round sa huling laban niya kay Kit Thurman na parang nagkulang siya sa stamina. Pero sabi naman ni Roach na base sa kondisyon ngayon ni Pacquiao sa kanyang paghahanda ay kaya nitong gawin ang taktika sa kahabaan ng 12 rounds. Sabi ni Roach na nung kinalaban ni Pacquiao si Margarito ay nasa super welterweight ito, kaya malaki at malakas si Margarito para kay Pacquiao, kaya hindi daw pwedeng makipagsabayan siya dito. Mas mababang timbang ang paglalabanan ni Pacquiao at Spence nasa welterweight division. Kaya ang taktika nga na sinasabi ni Roach para talunin ni Pacquiao si Errol Spence Jr. ay parehas ng taktika ng pagtalo niya kay Margarito. At ito ay ang laging gumagalaw ang mga pa ni Pacquiao. In and out, pasok tapos labas. Papasukin niya si Spence at magpupukol ng mga kombinasyon na suntok tapos lalabas siya. Hindi dapat titigil sa isang lugar si Manny Pacquiao at lalong hindi dapat siya magpapakorner kay Spence. Naniniwala si Roach na ang susi sa tagumpay ni Pacquiao sa laban niya kay Spence ay ang kanyang footwork o ang galawan ng kanyang paa. You know, Manny's footwork is better than anybody's. He still knows how to move and he's on his toes and he can do it for 12 rounds. So I told Manny, I said, Manny, you know, the thing is, I mean, you're not a big puncher at 147 yet. You know, I said, but the thing is, your boxing skills are better than most. I said, we got to box this guy in and out and put ourselves in a safe position every time after every combination. And he understands that completely. And the thing is, you know, this guy does have knockout power. He's very strong, but he's very flat-footed. He's very slow of foot. So, sa kabilang banda naman ay sigurado at kumpiyansa si Errol Spence Jr. na pareretiruin na niya si Pacquiao sa laban nila. Sa panayam niya kay Brian Caster ay sinabi ni Spence, I think he'll definitely retire. I think he'll definitely retire after this fight. Pabago-bago ang isip ni Spence. Nung una ay sinabi niya na pareretiruin na niya si Pacquiao. Tapos nung official press conference nila ay sinabi niya na kaya niyang tapusin si Pacquiao. Pero ang pinakamahalaga daw sa kanya ay ang maipanalo lang ang laban. Pero ngayon, naniniwala na siya talaga na pareretiruin na niya si Pacquiao sa kanilang laban. You know, on top of everything, trying to prepare my body to get into training camp mode and just, you know, and do the best I can to get in the best shape I can, but be as strong as I can, so you know we can knock out Manny Pacquiao, you know, send him off into retirement. Yeah. Do you think that at this point, 6 weeks out, and with the southpaw sparring, that you can finish him? You know, I definitely have the ability to. I definitely have the ability to finish him. So, you know, well, for me, it's to win the fight. Sabi ni Spence na kapag nanalo siya sa laban kay Pacquiao, ito daw ang magpapatunay sa kanyang legasiya. Hindi lang sa welterweight division, kundi sa kasaysayan ng boxing. A win over Pacquiao will show everybody why I am one of the best fighters in the world, sabi ni Spence. Lumabas naman na kung magkano ang makukuha ni Pacquiao sa laban nila ni Spence. Kikita si Pacquiao ng $15 million na minimum guaranteed fee. Iba pa yung may dadagdag na bahagi niya sa benta ng pay-per-view. Si Spence naman ay kikita ng $7 million plus $3 million na bilang bahagi niya sa pay-per-view. Sa mga gustong tumaya sa laban ni Spence at Pacquiao o sa mga laban sa boxing ay may link tayo sa ating description box. Salamat sa inyong panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!